parang maliit na isla. Ito yung mukhang maganda kapag cherry blossoms to kasi hilera sila. Pwede daw mag-picture, mag-video, pero wag daw ipopost online. Doraemon's favorite food is dorayaki. Sarap. Yan na, nandito na tayo sa Hasedera Temple. Nilakad na talaga namin. So, nandun sa loob ng main hall, yung 11-headed statue. Dito na lang yung photo spot. Bawal lang mag-picture doon. Ayan na, nakasakay na kami ng monorail. Wow, nakalutang yung train. Hi everyone! I'm Mami May. I'm Daddy Gerald. I'm Gray Gray and Manny TCL. So, ang agenda natin ngayon ay Kamakura Day Trip at ang pinakasadya talaga namin doon ay ang slam dunk na scene or location. Pero since pupunta na rin naman tayo doon, try natin puntahan yung iba pang mga location sa Kamakura na magandang na mga tourist, mga sikat na tourist spots din. Pero hindi na natin lalahatin kasi nga may kasama tayong bata and hindi naman super duper kid friendly ang Kamakura Day Trip. I mean, hindi siya interesting para sa anak namin. So galing sa hotel, lalakad tayo papunta dyan sa train station o Kachimachi na train station. Sasakay tayo ng either JY Yamanote Line or yung JK na line, kung alin yung mauna sa kanila. And since mga JR line yung mga masasakyan natin, gagamitin pa rin natin yung Tokyo Wide Pass natin kasi valid pa yung Tokyo Wide Pass natin until today and included yung JR lines sa Tokyo Wide Pass. Unlimited rides na yon. Ayan lang, yung JR Okachimachi Station, sobrang lapit lang sa hotel namin. Ilang hakbang lang. May dumating na dito sa JK na line, kaso puno, ang daming tao. So hintayin na lang namin tong JY, yung Yamanote Line. Sana mas konti yung tao. The doors on the left side will open. So nakababa na kami sa Shinagawa Station and ngayon transfer tayo sa Yokosuka Line. Ito yung JO na symbol. Tapos umakyat lang kami and then lumiko dito. May nakita kaming signage na JO papuntang 13 to 15. So ang sasakyan kasi natin platform 15 na papuntang Kurihama. So tingnan natin kung ito bang signage na to ay papuntang Kurihama. Pero ito lang kasi nakikita naming signage. Sa kabila, JK and JY. So sundan na lang natin to. JO. Ayun, JO kanan. Yokosuka Line, platform 15. Pwede na kayong bumaba dito, pero kung may dala kayong stroller, ito yung elevator, pababa. Papunta doon sa Kamakura and Sushi. Sakay na tayo dito, papunta siyang Kurihama. So, nandito na tayo sa Kamakura Station and from here, lalakarin na lang natin papunta sa first location natin which is ang Churugaoka Hachimangu Shrine. Meron ding bus papunta doon kung ayaw nyo maglakad. Pero yung travel time or travel duration is almost the same lang kahit maglakad. Parang 3 minutes, 4 minutes na difference lang, ganon. So kung wala tayong masakyan na bus, lakarin na lang natin. Dito tayo sa East Exit, papuntang Churugaoka. Tapos, paglabas, merong bus. Baka yan yung bus na sasakyan. Ito sakto yan, bus 20, platform 5. Pwede siyang sakyan. Papunta doon. Tapos pagbaba ng Hachimangu Station, bababa tayo. Ayan, pass mo. Nakasakay na kami for the experience ng mga bus. Kasi kapag bus, pagdating doon sa bus stop, 2 minutes na lakad na lang. Pero kung hindi tayo sasakay ng bus from here, 11 minutes na lakad. Although, yung bus may oras lang siya. So, kunwari ito, 10:25 pa siya aalis. It's 10:21 na. So, 4 minutes pa. So, parang halos same lang yung
yung biyahe or yung travel time nga pag nag-bus ka tsaka pag naglakad ka. So, for the convenience, pwede kayong mag-bus. Pero kung okay lang naman sa inyo maglakad-lakad, pwede naman din lakarin. Pero kami, for the convenience and for the experience, mag-bus tayo. Ayun nga lang, hindi kami sure kung tama tong bus na nasakyan namin. So, ito yung pinakaharap. Ito yung parang Torii Gate. Ayan. Tapos, meron dito parang bridge, pero sarado. Meron naman bridge dito, tsaka sa kabila. Papunta doon sa main road. Main road ba tawag? Wakamiya Oji. Yung Wakamiya Oji daw, ginawa yon ng Shogun para nagwi-wish na maging healthy yung, or magkaroon ng healthy kid. Magkaroon sila ng healthy na anak nung asawa niya. So, parang naging daw to, giant good luck charm. So, take your time na maglakad dito. Siguro habang nagwi-wish kung anong gusto nyo. So, ayan, papunta doon sa main stage or main hall. Parang ganon. Dito, merong pond. Ayan. Dalawa siya. Tapos, merong bridge sa gitna. Ito daw, etong nasa, tama ba? Right, left side is para sa mga kalaban. Tapos etong sa right side, yung sa clan ng Shogun, sa family ng Shogun. Di ko alam kung tama kung tama ko, or baka nabaliktad ko. Tapos papasok dito, meron parang maliit na isla. Dahil nga napapalibutan siya ng pond. Dito daw, nagsimula, parang nag-start yung war, as in sa location na to, sa spot na to. Ito yung mukhang maganda kapag cherry blossoms to, kasi hilera sila. Tapos may pond dito. Ang ganda, no? Tapos, diretso tayo dito. Dito sa isang side. Ang lamig ng tubig, no? Ay, may nagpa-perform sa taas. Daddy, may tao sa taas. Based sa mga nababasa ko, ang tawag dito is Maiden or Maiden ba? Parang siya, stage para sa mga sacred na dances, ceremonies, ganun daw siya. Ito daw Shirahata Shrine, parang siya, dito nagpa-pray yung mga locals. Kung halimbawa ang gusto niyo ng guidance for sports or exam, business, yung parang gusto mo ng success, parang ganon. Tapos, ito yung pinaka-main hall ba? Or main something. Tawag dyan is Honggu. Sobrang taas sa taas. Sobrang tarik nung hagdan paakyat. Ang na-research ko is 61 steps daw yan. So, kung gusto nyo umakyat, go. Hindi ko sure kung merong shortcut. Pero lahat ng tao parang dito paakyat eh. May mga dito. Hindi ko alam kung para saan to. May mga nagsusulat-sulat. Ayan, no. Hindi ko rin alam kung saan nabibili yung mga ganito. Dito, may mga tindahan. Mga souvenir shop. Tapos, ano pa ibang mga dito pala nabibili. Yung mga ganito, 1,000 yen. Tapos, pwede kang magsulat. Based sa mga nababasa ko, itong Churugaoka Hachimangu, yung most important shrine dito sa Kamakura. And na-curious ako, bakit? Akala ko mahanap ko yung sagot ko dito. Akala ko may mga parang notes about the history and all. Pero parang wala. So wala akong idea na hindi kong alam kung anong tawag dyan. Pero sa mga nababasa ko, may mga sub-shrine siya. Katulad ng isa kanina, yung Shirahata Shrine ba yun? Yung kung saan nagpipray yung mga locals for support ng pag may kailangan sa business, exam. Alam mo yung prayer for success, ganon. Tapos meron pang iba doon sa taas, pero hindi na kami umakyat kasi mataas nga, tapos may kasama kami yung bata, may dala pa kaming stroller. Pero pwede pa kayo umakyat doon. Doon ata meron ding yung fortune, yung mag-aalog ka ng stick. Meron din ata doon sa taas yon. Oo. Ito parang puro cherry blossom yan, oh. Ang ganda niyan kapag nag-bloom lahat kasi isang hilera. Tapos may lakaran doon sa gitna. Ay, ang ganda. Ang ganda mag-picture dyan. Next na pupunta natin is yung Hasedera Temple. And
lalakad na lang tayo papunta sa Kamakura Station. Kasi yung sakayan ng bus, hindi namin sure. Sabi doon sa kabilang side. Pero parang wala kami napansin na bus stop or bus sign. Unless pumunta kami sa kabila, hindi na kami lumipat sa kabila kasi tatawid pa. So sabi ni Daddy, lakarin na lang namin since dire-diretso lang naman dito, 10 minutes na lakad. Ayan na pala yung Kumachi Street, isang hilera yan ng mga kainan, souvenir shop, mga tindahan. Kasi tinan nyo, ang daming tao, ang hirap makasingit dyan, ang hirap maglakad-lakad dyan ngayon. Malapit lang to sa Kamakura Station, so mas okay siguro kung unahin nyo na dito kesa doon sa shrine. Kasi from here, pwede nyo lakarin pupunta doon sa shrine. Wait, natin mo kung anong platform. Ayun, tama, 3-5. Dito tayo sa platform 5 na papuntang Hase, Enoshima, Fujisawa. 今度の電車は4両編成です。 So, andito na kami sa Hase Station. So, eto, exit. Pag exit dito, didiretsuhin lang yan. According sa Google Maps, 3 minutes na lakad lang. Ayan nga, ayan na, kita na pala. Ayun, may mga nagpipicture, oh. Ito yung K-drama location ng Candice Love Be Translated, yung Tanaka na barbershop. Ang lapit lang pala dito. Pero mag-aabang tayo ng train na may dumaan. Kasi yun yung scene doon na may dumadaan na train. Pero in fairness, wala masyadong tao. Ayan sila, mga ibang lahi ata to. Hindi ata to mga Pinoy. Magbi-video na kami dito sana. Tapos, may nakita kami yung, di ba sabi ko dalawang turista dito na nagpipicture din. Tapos, may kumausap na lalaki sa kanila. So, akala ko naman natatanong ng direction or what. Tapos, maya-maya, nilapitan din kami. Sabi niya na, bahay daw talaga niya yon. So, pwede daw mag-picture, mag-video, pero wag daw ipopost online. Siyempre, for privacy, tapos unauthorized yung pag-ano. So, mabait naman siya. Siya daw ewan ko kung siya si Tanaka. Pero siya daw yung owner. Nakatira daw talaga siya dyan. For sure naman, yung K-drama na yon ay nanghingi ng permission or permit. Pero baka binayaran nga sila, ganyan. Or ewan, hindi natin alam. Pero feeling ko, imposibleng hindi kasi may mga direktor dito, may mga artista, imposibleng hindi nanghingi ng permission sa mga lokal dito. So, siguro nga, hindi niya alam or hindi niya expect siguro na sisikat, tapos dudumugin na biglang nagulat na lang siguro siya, bakit may biglang mga turista nagpipicture ng bahay ko? Baka ganon. So, for respect, ayun, wag na tayong mag-picture dito. Hanap na natin ibang filming location. Actually, yung train station sa Gorakuchi, filming location din yon. So, hanap na lang tayo ng ibang mga filming location na hindi ma-disturb yung privacy ng ng may-ari. So, pwede kayo mag-picture naman, but tawag lang daw ipopost online. Oo. Ayun nga lang, hindi nga niya mai-inform lahat kasi meron na naman bago dumating, nagpipicture sila. Paano kung hindi nila alam, di ba? So, ayun, hindi rin talaga mapipigilan. Siguro ginagawa lang niya kung sino maabutan niya as much as possible, kung kaya niyang mag-inform siya. Ewan ko, bakit hindi siya naglalagay ng no picture, private property, ganyan. Nakakonsensya naman kung magpo-post tayo, sinabihan na nga tayo, di ba? Na buti sana kung isa tayo sa mga turista na hindi natin alam na kunwari sila, hindi nila alam. So, okay lang. Kahit mag-post. Kumbaga, wala nga silang guilt. Kumbaga, hindi sila, nasa amin yung konsensya. So, nasa konsensya namin. Kasi sa totoo lang, pwede naman kami mag-post online. Pwede naman namin i-post. And siguro hindi naman makikita yung profile natin. Or, di ba, or kung makita man niya tayo, magsabi siya na i-delete, madali lang i-delete. Pero alam mo na, yung konsensya, hindi kaya ng konsensya namin na sinabihan ka na, nag-post ka pa.
May nakita kaming bilihan dito. Sa tapat lang siya nung Hase Station na pagkain ni Doraemon. Alam mo yung pancake, yung red bean na pancake. Ayan. Doraemon's favorite food is dorayaki. Sa maraming mga red bean pancake. Ayan, sa marami silang iba't ibang flavor. Para kasing walang mga kainan dito. Meron doon, pero parang mahal. Parang restaurant talaga siya. 160 isang meal. Hindi na kami pumasok. May menu doon sa labas. Doon sa pagtawid. Sa kabilang side naman ng Hase Station. So, ito na lang. Pantawid gutom dahil hindi pa kami nagla-lunch. Tapos after nito, kain lang kami saglit. Doon sa loob may upuan, pero bench lang. Walang table. Para hindi masyadong malamig dito tayo sa loob. So, ayun. Pagkatapos kumain, punta naman tayo dun sa Hasedera Temple. Na 6 minutes walk lang dito. Malapit lang din siya sa train station. Amoyin mo muna. Amoy mo muna. Amoy pancake na Doraemon. Taba. Try mo nga. Ay, chocolate sa loob. Yes, chocolate flavor yung pinili natin almonds and chocolate. Sarap. 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 Wow! Vanilla. Tikman nyo. So, try natin ito. Parang munggo. Kasi red bean. Ito red bean, Parang munggo sa loob. Ha? Yung red bean na hinahalo sa halo-halo. Ganon. Tapos, pancake na sa niya. Yung mismo tinapay niya. Sa loob yung red bean. Sarap. Yan na, nandito na tayo sa Hasedera Temple. Nilakad lang talaga namin. Sinundan lang namin sa Google Maps. Galing doon sa Hase Station. Merong entrance fee dito. 400 ang adults. Ang children, 6 to 11, 200. But since si Gray 5 years old pa lang, wala pa siyang bayad. Doon cash. Dito yung IC card. Hindi ata pwede yung credit card. Mga IC lang. So, ayan na. Meron na tayong ticket. Card yung ginamit ko. Pwede palang card, pwedeng IC card. Pinakita lang yung ticket dito sa entrance. Tapos, pinapasok na. And then, pagpasok ang bungad, puro mga cherry blossoms. Ayan puro cherry blossoms. Ang bango. Ang bango naamoy mo. Ayan although hindi pa sila talagang full bloom. Pero ayan. Akit tayo dun sa main hall. Merong hagdan doon. Meron din dito. Pero pareho lang naman atang dito dadaan. Hindi ko alam kung may daanan dun sa kabila. Ito na yung pinakatok-tok. Ito yung main hall. Sige. Ay, hindi tayo maglalagay niyan. Meron din insenso dito, maglalagay. Tapos, ito yung main hall. Pero bawal mag-picture doon sa loob. Tapos, bawal din ang maingay. Hinahanap ko yung statue kasi yun daw ang isa sa mga largest sculpture dito. Pero hindi ko sure kung ito na ba yun nandito sa labas. Kasi meron ditong Canon Museum. Tapos may separate na entry pa yung Canon Museum bukod sa entrance fee dito sa temple. Basahin natin, may nakasulat doon Tingnan natin. Nakalagay, Canon Bosatsu is one of the most beloved deities from the old times in Japan, known for its mercy and compassion such as mother's affection. And it is believed that Canon will immediately appear to those who seek salvation in this realm. Baka nasa loob ng museum or nandito sa loob ng hall. Pero dito sa hall, bawal kasing mag-picture. So baka nga nandoon kasi bawal mag-picture dun sa hall. Andun nga sa loob. Ayun yung statue dun sa taas, sa dulo. Kita mo? Wala naman ako. Pasok tayo pero bawal mag-video. Wala. So, nandun sa loob ng main hall yung 11-headed statue na Goddess of Mercy. Pero bawal mag-video doon sa loob. Sobrang taas niya. Doon sa na-search ko, 9.18 meters yung taas niya. So, pasok na lang kayo doon sa loob. Bawal kasi mag-picture, bawal mag-video, bawal lang maingay. So, andito siya sa pinakatuktok. Madali lang naman siya akyatin. Kasi parang third floor, parang ganun lang yung level.
Meron din dito mga fortune. Pero, bubunot ka na lang. May bayad na 100 yen. Bubunot ka. Tapos, kapag good fortune, tago mo. Kapag bad fortune naman, itatali mo siya doon. Diyan. Merong sakura stand dito. Bilihan ng mga pagkain. Tapos, may mga tables and bench. And may viewing deck. Ang ganda ng view dito. Wow, oo nga no. May helicopter. Ang ganda ng view dito. Oh. Wow. Meron ding cave dito, kaso hindi na kami papasok kasi medyo creepy yun. Nakita ko kasi yung mga video, saka mga pictures dun sa cave. Medyo creepy. Naisip ko yung parang sa Onomichi na pinuntahan namin before. So, huwag na tayong pumasok. Bawal lang re-entry dito. Once na nakalabas na kayo, hindi na pwedeng pumasok ulit. So, ngayon balik tayo sa Hase Station. Nilalakad lang din namin pabalik. And, punta naman tayo ngayon sa Slam Dunk na location. Bumaba kami saglit dito sa Kokurakuji na station kasi isa to sa mga filming locations ng K-drama. Pero hindi na kami lumabas kasi kapag lumabas, mag-charge na siya ng payment. Meron din kasing scene dun sa labas. So dito na lang sa train station. Kahit din tayo lumabas para hindi sayang pumasay kasi minimum 200 yen eh. Isang station lang to from Hase. So beautiful. Wow! Mga bata oh. Tingnan natin kung makikita natin yung location ng slum. Ayan, ang dami pong picture oh. Ayan oh. Nakababa na kami dito sa Kamakura Kokomae Station. Dito yung station na bababaan kung gusto nyo pumunta dun sa Slam Dunk na location. Ang ganda ng view papunta dito kasi hilid na siya ng dagat. Meron na silang mga ano dito oh, take photos inside the park. Dito na lang yung photo spot. Bawal lang magpicture doon. Pero may mga tao doon no na nagpipicture sa baba. Siguro kapag galing ka somewhere doon. Pero pag galing ka sa station, hindi na sila nagpapadaan dito. Nagpapadaan naman sila kapag ganyan, kapag walang train. Pero kapag may train, hinaharang nila yan. Tapos ito, hinaharang din nila yung ito. Pati dun sa kabilang side, hinaharang. As in, wala na makakapag-picture malapit yan. Siyempre, for safety na din ng mga turista. So after dito, punta na tayo dun sa Enoshima Station kasi gusto kong masakyan yung monorail, yung Shonan na monorail. For the experience lang, ganon. Pero actually, pwede na kayong pumunta sa Enoshima. May another, lugar. Basta pwede nyo din siyang idugtong na day trip nyo with Kamakura and Enoshima para dalawa na. Kasi marami rin magagandang puntahan doon. Actually, yung filming location ng Candice Love Be Translated, may mga location din doon na gusto ko rin puntahan kaso medyo malayo na tsaka kulang na tayo sa oras. So next time na lang natin puntahan yon. Hopefully makabalik kami dito. So for now, punta na tayo doon sa sa Shonan Monorail. Iisa lang yung track dito. So either way, kung halimbawa mapunta kayo ng Enoshima, dito rin. Kung babalik naman kayo ng Kamakura, dito rin. Andito na kami sa Enoshima Station. Dito tayo lilipat papunta doon sa monorail. 60. Ito na pala yung ng monorail. Kabilang kanto lang siya nung Enoden Line. Sa 5th floor yung entrance and ticket gates ng monorail. May elevator naman dito sa side. Nandito na kami sa monorail. Wow!
May nagpapasurvey doon about dito sa monorail. Tapos binigyan kami nitong towel in exchange. Face towel. May nakasulat na ano, Shonan Monorail. So, ayun na tayo. Ay, sarado. Bakit sinasara lang nila? Ayan na, nakasakay na kami ng monorail. Under na. お降りの際、ご使用済みの乗車券は駅備え付けの切符入れにお入れください。JR 線はお乗り換えです。 Tingnan mo, nakalutang yung train. Ayan yung train. Wow, nakalutang yung train. Diba? So, naka-exit na kami dito sa monorail sa Ofuna Station. And ngayon, lilipat naman tayo sa JR line. Yung JT na Tokaido line. JT yung symbol niya, orange line. Ofuna Station din yun. Ayan, JR line. Yung orange line. Since JR line na yung sasakyan natin, gagamitin natin tong Tokyo Wide Pass. Valid pa siya hanggang ngayong araw. I think 12 midnight to ma-expire. Feeling ko, umikot lang kami from Manila Station sa Slam Dunk. Tapos, dumiretso ng Enoshima, di ba? Pero kung mag-Enoshima naman na kayo, pwede nyo lang matry yung monorail. Kasi marami rin mga pwedeng puntahan doon sa Enoshima. Pero since hindi naman kami mag-Enoshima dahil kulang kami sa time, for the experience lang talaga yung monorail. Feeling namin kasi bumalik lang siya. Yung Ofuna Station is Kamakura pa rin. Hindi ko kasi maano sa mapa yung itsura. Wala akong makitang map, line map ng dalawang line. Tapos parang mas napamahal. Kasi parang ang pinakamahal ata doon sa Enoden line is 260 ata yun, no? Parang di abot ng 300. Eh yung doon sa ano, sa monorail, nasa 300, 320 ata yun. Siyempre, gumastos pa kami doon sa Enoden line papunta Enoshima. Para lang ma-experience yung, para doon sa Enoshima Station ng monorail. So for the experience lang talaga yung ginawa namin. Kung magkakamakura kayo and Enoshima, yung Enoden line talaga yung magagamit nyo. Meron silang Enoden Pass na 800 yen, unlimited rides na sa Enoden line. Kung marami kayong bababaang station, oo, ang daming spot bawat station. Actually, may isa pa nga yung Shiriga Chuchu. May beach doon na may view ng Mount Fuji. Pero hindi na namin pinush ngayon kasi cloudy, hindi kita si Mount Fuji. Tapos yung sa Hase, ang dami din locations doon. Marami kayong pwedeng daanan doon sa Enoden line. Mas masusulit talaga yung pass na yon. Kasi bawat ride 200 yen eh. Tapos parang bandang gitna 210 na, tapos pinakadulo 260 ata. So, maka-apat na ride lang kayo, sulit na. Ma-ROI nyo na yung pass. So, one day pass yon, masulit kapag yun yung kukunin nyo. Pero kami kasi parang 3 station lang yung binabaan namin or 4. So, feeling namin hindi namin ma-maximize masyado yung pass. Parang mas malulugi pa kami, parang ganon. So, kung marami kayo pupuntahan doon sa area na yon, mag-Enoden Pass kayo. Doon yun na din yun mabibili ata sa station. Hindi ko alam kung meron yun sa Klook. Dito pala ako nakapag-vlog kanina. Andito na kami ulit sa may Ameyoko Street. Or lampas na ata kami ng street na yon. Tapos naghanap-hanap kami ng makakainan. Tapos nag-ikot-ikot na kami, lakad-lakad, tingin-tingin ng mga mabibilhan ng pasalubong. Kasi si Gray nakatulog. Doon pa lang sa train station, nakatulog na siya. So hinintay na lang namin siya magising bago kami kumain. Total, hindi pa naman kami masyadong butog. Hi! Tapos, sakto nung nagising si Gray, napadaan kami dito sa store na to.
And hindi namin alam kung anong pangalan kasi Japanese talaga siya. Mamaya papakita ko na lang sa inyo kung yung harap ng store. Tapos may mga ramen-ramen sila. Kasi may mga ano doon sa labas, yung itsurang, anong tawag doon? Mga sample ng menu nila. Eh si Gray Gray, ramen ang gusto, as always. Tapos kami, gusto rin namin. Kasi ang lamig sa labas, so parang asarap kumain ng noodles. Dinaanan din pala namin yung gyukatsu kanina. Kasi gusto namin ma-try. Kaso, ang haba pa rin ng pila. Tapos, willing sana kaming pumila habang tulog si Gray Gray. Kasi nga, tulog naman siya. Kaso, baka naman nasa taas na kami, tapos tulog pa rin siya. Di mahirapan kami kasi di ba paakyat yun. So, nag-ikot-ikot na lang kami. Tingin-tingin ng mga pwedeng pagbilhan ng pasalubong, ganyan. Hindi na ako nag-vlog kasi ang lamig. Hindi ko malabas yung kamay ko kasi naninigas. Wala akong dalang gloves. Akala ko kasi, painit na. Akala namin painit na. Kasi noong mga nakaraang araw, di na masyadong malamig. So, parang biglang lumamig na naman. And naligpit na namin yung mga gloves. Si Gray Gray lang yung dinala namin ng gloves para just in case. Tapos, ayun. Kaya ngayon lang ulit nakapag-vlog. Nag-order na kami. Tapos, waiting na lang. Natulog ako sa naman nakatulog na train? Sa train na nababilis. Yung nagka-order ako ng ramen tapos yung order ni daddy ano order mo? Ramen. At Saka gyoza. Ramen din. Ramen din at gyoza. At sa akin ramen. So, ito na yung mga ramen namin. Tigi-isa kami ng bowl, isa ka sa akin, isa kay Daddy, and isa kay Gray Gray. Tapos, yung gyoza. Tapos, ito na yung gyoza. Let's eat! Kaka-osyo. Nakalagay dun sa tablet, tsaka dun sa harap ko, sa pinto. Ito yung kinainan namin, no? Osaka Osho pala yung pangalan niya. Nakalagay dun sa pinto. Ito yung mga meals nila. Kaya kami na-attract kasi may mga ramen. Si Gray Gray mahilig sa ramen. Ayan yung lagi niyang order. Tapos meron din silang gyoza. In fairness, masarap yung pagkain. Ito pala yung total na binayaran namin, 3,390 yen.